Lopez, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 7 ng buwan ng Disyembre. Crash site sa Isabela, narating na ng rescue team. Piloto ng eroplano nakitang patay pero ang pasahero hinahanap pa. Sasakyan ng kaanak ni DOJ Secretary Remulla pinagbabaril. Target, wala sa sasakyan nang mangyari ang ambush. Dating aide naman ni dating Bucor Chief General Bantag, hinatulang makulong ng 8 taon. Kaugnay sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Face-to-face classes at academic activities sa MSU Marawi City balik na sa December 11 matapos ang bombing incident. 19 na estudyante ng West Visayas State University sa Iloilo na biktima ng food poisoning. Unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong tambay bumaba sa 4.2% noong Oktubre ayon yan sa PSA. Good news yan. Presyo naman ng bigas sa world market, bantay sarado ng Department of Agriculture. Nakitaan naman ang presyo na unti-unting tumataas. 5 mangingisda nasagip ng Philippine Coast Guard sa Mindoro, sinasakyang bangka posibleng binangga ng China bulk carrier vessel. Pinoy naman nasangkot sa marriage and immigration fraud. Nahatulang guilty sa Amerika. Maynila, itinanghal na world's leading city destination ngayong 2023 ng World Travel Awards. Aba, yan ang good news. Kahit na bawal magpa-picture sa parke, lakay. Dapat baguhin yun. Paano yung mga turista, bawal din ba? Siguro hindi naman. Oo. Masakala, wala naman sisingilin siguro pag nagpa-picture dapat ba? At sa detalye natin mga balita, patay. Natagpo ang patay ang piloto ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Ito'y matapos na marating na mga pinadalang rescue team. Ang mismong crash site aeroplano kaninang alas 11 ng umaga. Ayon sa report, kung maging mahinaw ng panahon ay dadalhin ang bangkay ng piloto sa Tactical Operations Group 2 sa Kawayan City, Isabela. Samantala, pinaghahanap pa ang pasahero ng eroplano na posibleng buhay pa dahil sa nadiskubreng makeshift shelter na malapit sa crash site. Sa ngayon ay inihandang magpadala naman ng K9 trackers sa crash site para matuntun ang lokasyon ng pasahero ng eroplano na pinaniniwalaang buhay pa. Sa iba pang balita, pinagbabaril ng riding in tandem ang SUV na pag-aari ng sinasabing kamag-anak ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa initial na report, nangyari ang insidente pagkababa ni Epiphany Drill Zedric Ayo III sa Toyota Fortuner para buksan ang gate sa Barangay Langkaan, Dasmariñas City. Sabi ng driver, sakay ng motorsiklo ang 2 sospek ng pagbabarili ng SUV na nakarehistro sa isang Nelson Hilyao Remulla na sinasabing kaanak ni Secretary Boying Remulla. Sino yung inambos? Babae ba? Babae?
hindi lang kay Nelson, yung kamag-anak di umano ni DOJ Hindi, yung Secretary. sakay, nung bumaba sa sasakyan. Epiphany Jel Zedrick. Ayan, Epiphany, babae baka ba yan? lalaki, lakay. Ba't Kasi, Epiphany. Samantala, hinatulan namang makulong ng 8 taon ang preso na akusado sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Ang hatol ay ginawad ng Las Piñas Regional Trial Court laban kay Denver Mayores na nag-plead guilty naman na bilang accessory sa nasabing murder case. Ayon sa Department of Justice, nakumbinsi si Judge Harold Huliganga na nakipagsabwatan si Mayores kina dating Bucor Director Gerald Bantag at sa kanyang deputy na si Ricardo Zulueta para patayin si Percy Lapid. Sinabantag at Zulueta ay salukuyang pa ring nagtatago sa batas. Si Lapid ay binaril habang nasa loob ng sasakyan sa Las Piñas noong October 3, 2022. Samantala, 18 na ang patay nang mahulog sa malalim na bangin ang pampasaherong bus sa Hamtik, Antique. Ayon sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pumanaw na ang isa sa mga biktima habang ito ay nasa pagamutan kaninang umaga. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang nagpapagaling ang 6 na sugatan sa nangyaring malagim na aksidente. Una rito, sinuspindi na ng LTFRB ng 70 araw ang operasyon ng Ceres Bus Company sa naturang ruta kasunod ng naturang aksidente. Oras sa ganap na alas 4:15. Babalik na ang face-to-face classes at iba pang academic activities sa Mindanao State University sa Marawi City matapos ang pambobomba noong December 11. Sinabi ng MSU na matatapos ang klase hanggang December 22, araw ng Biyernes. Ngayon ulit na magkakaroon ng physical na klase ang mga estudyante sa MSU matapos ang pagpapasabog sa gym ng universidad noong linggo December 3. Exempted naman sa klase ang mga biktima ng pagsabog, maging ang pagtalima nila sa academic requirements habang sila ay nagpapagaling. Masa maraming sundalo at pulis naman ang ipakakalat sa palibot ng MSU habang magkakaroon din ng regular na inspeksyon sa mga opisina, classrooms at mga katabing lugar. Samantala, dapat magkaroon na ng adjustment sa curriculum para sa mga mag-aaral. Ito ang paniniwala ni Senator Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng mababang rating ng ating mga mag-aaral sa reading, mathematics at science batay sa pinakauling datos ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Pimentel, nakababahala ang ganitong resulta na dapat tugunan ng agaran upang matulungan ang mga bata. Pangamba ng senador ay ang magiging epekto nito sa mga susunod na henerasyon. Sa latest data ng PISA, sa 81 bansang sinuri ay pang-6 ang bansa sa pinakamababa sa reading at mathematics at pumapangatlo naman sa bagsak sa science. At ang isyong yan ay tinugunan naman ng Department of Education. Sa paliwanag kanina ni DepEd Undersecretary Michael Poa, tinitingnan nila magkakaroon na sila ng mga pagbabago para muling gumaling ang ating mga estudyante sa larangan ng mathematics, science at reading. At isa rin sa mga tinitignan na dapat ibalik ng DepEd ay ang pagbabalik ng feeding program. Yan, Nutriband. Yan, Nutriband. Yung oatmeal at saka gatas lakay. Gatas. Nagaling sa dodo ng Carabao. Pero na food poisoning naman ang 19 na estudyante sa West Visayas State University sa may Lambunaw Campus sa Iloilo. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, 12 estudyante ang dinala sa ospital habang ang 6 ang pinauwi at inoobserbahan sa kanilang bahay.
Ito'y matapos makaranas ng pananakit ng ulo, pagsusuka at pagdumi, loose bowel movement ng mga estudyante. Sa investigasyon, chocolate drink. Wow. Kala ko milk tea na eh. Chocolate drink na may sago at gulaman. So yan. Ang ininom na may estudyante galing sa cafeteria ng universidad. Nagpadala na ng inspection team si Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinion upang kumuha naman ng sample ng inumin para isailalim sa laboratory test. Samantala, bumaba pa sa 4.2% ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng higit 2 milyong katao na mas mababa sa 4.5% o 2.26 milyon na kataong walang trabaho noong Setyembre. Kasabay nito, sinabi rin ng PSA na tumaas naman ang employment rate sa 95.8% ngayong Oktubre kumpara sa 95.5% na datos noong isang taon. Partikular na tumaas ang employment sa sektor ng accommodation and food services, administrative at support service, transportasyon, public administration, and defense maging sa social work. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, nakikita nila ang pattern na bumababa ang bilang ng mga walang trabaho tuwing holiday season dahil sa dagdag na economic activities sa bansa. Samantala, binabantayan ng Department of Agriculture ang presyo naman ng bigas sa world market. Ay naman kay Leocadio Sebastian. Andiyan pa pala sa DA. Nagpaparamdam. Agriculture, kala ko pinalitan na. Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development. Mali yata ang sulat dito, ha? Agriculture Undersecretary for Rice Importation dapat ha? Bakit naman lakay? Basta importasyon magaling sa dyan What? May unti-unting pagtaas na naman ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sinabi naman ni DA National Food Authority Administrator Roderico Biocon na isa sa mga tinitignan nila ngayon na alternatibong pagbilhan ng bigas ay ang bansang India. Bagamat nagpatupad na ng ban sa importasyon ng non-basmati rice, may kasunduan naman ng Pilipinas at Indian government para makapag-angkat pa rin ang bigas ng Pilipinas sa India. Ano ba, hulugan ba ang bayad? Ano lakay? 10%. 10%. Samantala, pinaiimbestigahan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang kahandaan ng pamahalaan sa posibleng pagkalat ng respiratory illnesses. Ayon kay Villanueva, ang paglitaw ng bagong strain ng virus ay posibleng pagmulan ng panibagong pandemya. Sinabi ito ng senador kasunod ng mga ulat na tumataas ang kaso ng respiratory illnesses sa China. Sa inihaing resolusyon ni Villanueva, hinimok niya ang Department of Health at iba pang mga ahensya na magpatupad ng minimum public health standards at tiyakin ang sapat na supply ng mga gamot para sa naturang sakit. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Standby Leta Narciso. Kumusta ang Pangulong BBM? Ang Pangulo tuloy daw ang trabaho kahit siya ay tinamaan ng COVID-19 sa Malacanang. Samantala, isang Pinoy na sangkot sa marriage and immigration fraud kinasuhan at nahatulang guilty sa Amerika. Uy, Maynila ha? Congratulations! Mayor Hani Lacuna. Itinanghal na world's leading city destination ngayong 2023. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Ninong Cesar Linang Toyota Alabang. Mr. Michael is my guy. Oras ganap ng alas 4:22. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I
Christmas, Miss Thea. Hulmang-hulmat, hubog na 18. Wow, 18 days na lang. Bibigyan mo na ako ng pamasko. Mano po, Ninong? At bago ang detalye natin mga balita, talagang ang daming bumabati sa mga taga De La Salle, ha? Traffic ba sa Taft Avenue kanina sa De La Salle, ha? Hanggang ngayon pa may celebration pa rin. Abay maging si second gentleman attorney Mansa Carpio, ang dating boyfriend ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Abay sabi niya, lakay ko yan, pakibati naman ang champion. Ang mga champion, ang De La Salle Men's Basketball Champion Team ng UAAP. Special shoutout kay MVP Kevin Kiambao. May babatiin yung boyfriend ni Kitty. Meron na bala ka? Nelly, ayan. At congrats din daw kay Coach Topex Robinson. At ang mga team managers na Terry Capistrano, Rafi Villavicencio at Justice Andy Reyes. Aba, Justice Andy Reyes ay manager din ng team manager din ng De La Salle. At isama na rin daw natin si Attorney Mansa Carpio. At si Mr. Michael is my guy. Buwabati. Aba, lasalista ka pala, ha? Mr. Michael is my guy, ha? Akala ko UP Morons ka. Ay, UP Marons ka. Marons! Nangangansya ang mga taga-UP. Champion ng mga bobo. Di naman, kayo talaga. Kasi tinatawag din sila mga morons Ayan. Sabi ng mga taga-UP, sila bobo. Sila andyan sa Lasal, di sila pumasa sa UP. Congratulations sa De La Salle basketball team. Yun daw ba ibig sabihin ng DLSU, Lakay? Ano na DLSU? Ano ba ibig sabihin ng DLSU? Bilang swak sa UP. Ganun ba? Sa detalye pa rin natin mga balita, idinepensa ng Department of Education ang mga guro sa below the average na ranking ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DepEd spokesperson Yusek Michael Poa na teaching quality ang isa sa mga dahilan ng mababang ranking. Pero hindi naman daw dapat isisi lahat sa mga guro. Aminado si Poa na may problema sa sistema kaya tinutugunan nito sa magitan ng bagong curriculum at training programs. Kasabay ito ang paglulunsad ng mga programa na tututok sa reading, math at science and technology na inaasang makatulong sa national learning recovery. Narito si Yusek Michael Poa. Yung isang factor din po talaga ay yung ating teaching quality. Pero hindi po natin yan pwedeng isisi sa ating mga teachers dahil napaka-dedicated at passionate ng ating mga teachers. Ang naging problema lang talaga is really the system. So, tayo po ay nagpo-provide tayo ng mga in-service trainings ngayon sa DepEd. Although meron din po tayong TEC, yung council na kakapasa pa lang po niyan, na batas, yung council na yon ay mamahala para sa teacher quality or teaching quality. At yan po ay tutugunan rin yung mga nakikitang issues sa pre-service. Kumbaga, nag-aaral pa lang sila para maging mga guro. Titingnan natin kung meron improvements na pwedeng gawin doon. And then, syempre, yung in-service po, pag nasa DepEd sila, we really need to strengthen our training programs. Ayan po ay ginagawa na natin. Kaugnay na balitang yan, worst state. Ganito inilarawan ng advocacy group na Philippine Business for Education o PBED ang ranking ng mga estudyanteng Pinoy sa science, math at reading. Ayon sa PBED, ang ikalawang beses na pagkakulelat ng bansa sa ranking ng PISA ay indikasyon na hindi maganda ang estado ng sistema ng edukasyon. Anila, kung mahina ang basic education system ay magiging mahina rin ang workforce ng bansa na makaapekto sa paglago ng ekonomiya. Ipinapakita umano ng PISA result na dapat bigyan ng agarang atensyon ng estado ang estado ng edukasyon at bigyan ng buong suporta ang mga estudyanteng Pilipino. Hatawin natin ang mga reports. Report mula sa Malacanang.
Ano pa rin ba ang presidente, Miss Let? Naka-confine pa rin ba? Ang tawag niyan? House arrest. House arrest. Quarantine. Quarantine. Ayan. Ano ba yan? Malacanang ibinida ang nasungkit na karangalan ng Pilipinas sa larangan ng turismo. Ito ba yung sa Maynila? Alamin natin report mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in, Miss Let. Lakay ni Thea, humakot ang Pilipinas ng 4 na parangal sa katatapos na 2023 World Travel Awards sa Dubai, UAE. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa nasungkit na awards ng bansa, ang Global Tourism Resilience Award, World's Leading Dive Destination, at World's Leading Beach Destination. Wagi naman ang Maynila bilang World's City Destination. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang palakasin ang turismo sa bansa na bumagsak noong panahon ng pandemya. Sa katunayan, kasama ito sa inilalako ng Pangulo sa mga biyahe abroad para daw gawin ang Pilipinas bilang tourism powerhouse ng Asia. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Miss Let, ayan, Yes, pakisabi nga kay Presidente rin, kay Secretary Cheloy Garafil, abay yung ipinagmamalaki naming Boracay of the North, yung Pagudpud. Abay, napabayaan na. Oo, okay nga eh. Manang Senador Amy Marcos. Abay, yung Blue Lagoon natin doon sa Pagudpud. Abay, dumi na? Wala na. Napabayaan na. Yung mga beach resort doon Hindi mula na blue, ng pandemic. Blue pa rin naman, kaya yung mga facilities doon, yung mga resort. Oo, napabayaan na. Abay, Apo Governor Matthew Marcos Manotok. Ayan, pakisabi kay Mayor Sales ng Pagudpud, ayusin yung, okay, ang tourism natin. Tama. Ayusin yung Boracay of the North. Sayang. Kasama yan na kayo sa pinatututukan. Actually, pati nga yung mga facilities at yung connectivity. Kasi daw, uso ngayon ang pag-online. So, kumbaga, paano mag-enjoy yung mga turista kung nandoon sila sa lugar tapos hindi naman nila maibida kung nasaan sila. Hindi may post at the moment. Ayun. Ayan, unay Mr. President, Ilocos. Nagdartidan. Narugit ka ng apo, nabaybayanan. Kumusta ang Presidente, Miss Let? Naka-quarantine pa ba? Naka-isolation. Naka-isolate pa rin siya, Lakay. May event kanina sa Malacanang pero hindi na siya bahagi muna noon. Hindi siya sumali. Hindi rin nag-o-online, Miss Let. Hindi, pero ang sabi kasi ng PCO, mayroon siyang mga meeting through via teleconference pero hindi nila binabanggit kasi kung sino yung kanyang mga ka-meeting. Aba, ang tawag nito, nakailang movies siya ng Netflix ngayon. Anong series ang pinanonood, Lakay? Anong pinaglibangan niya habang siya ay naka-quarantine? Oo nga, mainip yun pero sabi naman Lakay sabi ng palasyo ay tuloy ang kanyang trabaho. Naka-isolate lang talaga ang presidente. Ayan na. Ba't di pa kasi umiinom ng ivermectin at saka linghua? VCO. VCO ba? Virgin coconut oil. Bako lang sa sa basi tsaka empanada. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, kahandaan ng DOH sa pagtaas ng kaso ng mga respiratory illness, gustong busisiin ni Senator Joel Villanueva. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Thea at Mayor na ipabusisi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kung gaano kahanda ang Department of Health at nagpamalan sa tumataas na kaso ng respiratory illness. Ito ay kasunod ng inihain niyang Senate Resolution 874 pangalamin ang kahanda ng ating healthcare system. Ayon kay Villanueva, ayaw nating maulit ang karanasan natin sa COVID-19 pandemic kaya't ngayon pa naman ay mahalagang malaman kung may kakayahan tayong ma-detect, prevent, minimize, treat at makontay ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit. Naunang napaulat ang pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit sa China nitong buwan ng Nobyembre 2023. Sumunod ay sa European Union na tumaas ang kaso ng influenza-like illnesses o acute respiratory infection. Ganon din sa Amerika ay tumataas ang bilang ng mga na-ospital. Sa kanyang confirmation hearing sa commission appointment, pinawi ni Secretary Ted Herbosa ng DOH na wala pa tayong outbreak ng tinatawag na walking pneumonia kahit pa tumataas ang kalimpulat na sakit sa ibang bansa.
para sa Raymond, kaunalan sa Pilipinas. Mayor. sa Senado, ayan, may mga tinamaan nga ba? Ayan, kaya bukod kay Senator Villar, si Principal, ayan, may tinamaan ba ng COVID? Meron daw nag-positive last week, pero gumaling na sila, Mayor, at bumalik na nga dito sa Senate sa trabaho physically. Ba't ngayon lang sinabi? Pumasok sila tapos Oo nga, hindi nakapag-isolate. di nakahawa na sila. Bira naman, Magaling na daw, Mayor. Sino ba sila? Sikretong malupit. Hindi nga sinasabi, Mayor. Ganun ba? Secret. Oo. Abay, Iba talaga yung si Madam Cynthia na niya na inamin. Cynthia na sinabi niya na nag-positive. Tapos pero lately yung lumabas nag-negative naman na siya. Kaya nagpapahinga at papalakas si Senator Sim. Sabi ni Abica Amarillo, ang ininom daw ni Principal kaya gumaling ka agad, ha? Ay? Water lily juice. Yan, Saan yan kinuha? Marami yan sa Las Piñas. Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, balik sa inyo, Mayor Mr. Samantala, tinanggap na 7,000 4-piece beneficiaries. Ibinalik sa listahan ng DSWD. Tinanggap o tinanggal? Ayan. Tinanggal, Lakay. Ikaw, Jackie, ha? Malabo ng mata mo, ha? Tinanggal na 7,000 4-piece beneficiaries. Ibinalik na sa listahan ng DSWD. Ba't binalik? Naghirap sila ulit? Ha? Diba dati yumaman yung kanilang pamilya na nagka-work. Ha? Ngayon wala na naman. Aris number 12, manang Milky Ringunan. Please come in, Milky. Lakay, Atea, ibabalik ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 700,000 pamilyang benepisyaryo na tinanggal sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang naging commitment ng ahensya sa pagdinig ng House Committee on Poverty Alleviation matapos igit ang mabilis na pagtugon sa gutom at kahirapan. Ayon kay One Pacman Party List Representative Mikey Romero, chairman ng komite, hindi lamang ibabalik sa listahan ng mga benepisyaryo kundi tatanggap din ng retroactive payment mula sa panahon kung kailan sila inalis. Kaya titiyak ng mga kongresista sa DSWD na may lalabas ang pondo para sa 700,000 delisted families. Bukod pa ito sa nalaladi na 3.2 million beneficiaries para masimulan ang distribution ng ayuda ngayong Pasko. Batay sa report, itinigil ng DSWD ang pamamahagi ng conditional cash transfer sa delisted families sa simula pa lamang noong taong 2023. Kumbinsido naman si Romero na hindi pa tuluyan nakakaahon sa kahirapan ng naturang mga pamilya kaya dapat manatili ang indigent status sa 4Ps. Samantala, nagsasagawa din ng DSWD ng revalidation process para tukuyin kung dapat nang ibalik ang benepisyo ng mga pamilyang natanggal sa listahan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregunan. Yes, Akay. Alam ko ganado ako magbalita kasi tumanggap ka na eh. Ayan. Nang ano? Sa 40s, Lakay. Ayan, ano ba yung tinanggap mo? 13 o 14? Meron na ba? Hindi ko pa alam. Tama, hindi nag-check, Lakay. Hindi kailangan. Oo. Abang mo din 15-month pay. Dahil sinabi mo, Lakay, Atea, isi-check ko ngayon. Kaso mahirap kumonekta online. Ganun ba? Lakay. Ay, ganun ba? Nahilo ata sa atin, may kaka-check. So dami naman nag-check, ha? Oo. At sa laki siguro na makuha ni Miss Thea. Ang laki ng bayarin. Okay lang yan, best. Basta may pambayad. Sa Kongreso, sa Kamara, masaya ba ang mga empleyado dyan? Galante ba ang ninong Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Sino mas galante sila ni Senate President Mig Zubiri? Alam mo, taon-taon at Thea, yan, hindi tayo ng mga empleyado dito sa Congress. Pero taon-taon din nakakatanggap sila ng bonus, Christmas bonus, at ito inihayag din doon sa Christmas lighting ceremony ni House Speaker Martin Romualdez last week dito sa Kamara. Ayan. Magkano? Magkano po? Alam na kayo,
Nagkakaiba yata Magkaiba. lakay kasi iba yung mga salary grade nila, di ba? Okay. Sa mga empleyado ng pamahalaan. Oo. Ayan, ay dapat daw lakihan. Oo, wala. Parang yung inflation allowance, yung lahat pareho, pantay-pantay. Walang ganon, Manang Milky. Ay wala, magkakaiba yata sila at pero meron din yata mga bonus na magkakapantay yung halaga. Pero based on salary grade, position, magkakaiba yung matatanggap din nilang bonus. Oh. Nakirmit daw si speaker. Totoo ba yan? Totoo ba? Ilocano ba, Lakay? Di ba galante siya, Lakay? Dapat galante, no? Lakay, hindi naman Ilocano eh. Malalaman natin ngayong Christmas. Magpapasko. Oo. Sige. Maraming salamat, Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Visayas nakapailalim pa rin sa heightened alert. Idetalye mo, RH52, Edniel Parrosa, Edniel. Lakay at Mistea, itinaas na rin ng buong armed forces ang heightened alert sa area ng Visayas. Kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Ayon sa Visayas Command, ididire-diretso na nito ang mahigpit na seguridad at pagbabantay kontra terorismo hanggang sa panahon ng Kapaskuhan. Matapos ang focus group dialogue na pagdesisyonan ng Viscom at ng Philippine National Police na maglatag ng contingency plan laban sa posibleng urban terrorist attack. Sabi ni Viscom Commander Lieutenant General Benedict Arevalo, bukod sa mga tropa nilang sumusuyod sa kanayunan, nagtalaga din sila ng Quick Reaction Forces na i-deploy kasama o bilang suporta sa PNP sakaling sumalakay ang mga armadong grupo. Iniiwasan ng Viscom na maulit ang unang terror attack na Abu Sayyaf sa Visayas taong 2017 kung saan 10 ang napatay sa Irabanga, Bohol. Una nang itinaas ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang Red Alert sa Marawi City habang naka-heightened alert din ang mga sundalo sa Metro Manila sa pamamagitan ng Joint Task Force NCR na kasama ng kapulisan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Edniel, bakit may mga threat din ba sa Visayas? May mga threat na rin ba sa Visayas? Wala namang categorical na sinabi, Lakay, na may banta sa Visayas. Pero kung matatandaan, ay isa doon sa mga sinasabi ng AFP, ayaw nilang mag-spill over yung mga ganitong klase ng terrorism o terror attacks na maaring maka-inspire doon sa mga natitira pa kung meron man na mga nakasimpatya doon sa mga nasabing grupo. Hence, meron ng alert system pati dito sa Metro Manila, pagamat wala namang additional forces na inilabas yung mga sundalo at naka-heightened alert ang Philippine National Police na kahit. Okay, maraming salamat, Christian. Edniel. Thank you, Lakay, at Mistea, back to you. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, yung mga may flights sa Cebu Pacific. Flights ng Cebu Pacific patungo at mula sa Maynila at Dipolog. Sa may Zamboanga, bakit? Suspendido simula December 8 hanggang 17 dahil sa pagkukumpuni ng kanilang runway doon. Abay, dapat bilisan nila at least before Christmas dapat makauwi lakay. Magawa, maayos yan. Ba't ano nangyari sa runway, Christian? Sabi standard ba? Lubak-lubak. Lubak-lubak na ba? Aris number 8, Christian Gigolo Manyo. Mr. Professor, please come in. Nakaya suspendido nga ang flight sa Cebu Pacific na biyaheng Maynila patungo ng Dipolog at pabalik simula bukas December 8 hanggang December 17. Partikular na ang flights na 5J703, 704, 705 at 706 na Manila, Dipolog, Manila. Sa anunsyo ng Cebu Pacific, ito'y dahil sa runway repairs sa Dipolog kung saan limitado lamang ang commercial jet operations. Sa kaparehong abiso, maglalagay ng karagdagang recovery flight ang Cebu Pacific sa Pagadian na pinakamalapit sa Dipolog bilang opsyon sa mga apektadong pasahero. Habang pwede rin ng flight rerouting sa Ozani o kaya naman ay i-rebook ang ticket 30 araw mula sa schedule ng flight o ilagay ito sa travel fund. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Lakay? Ala na bang piso fare ang Cebu Pacific? Lakay, mukhang meron yan. Meron? Sa December. Madalas na Lakay tuwing payday. Tuwing payday ay merong travel fare o piso fare ang Cebu Pacific. Pagka nagbibigay ba ng piso fare na promo, mga ilan ang binibigay yan?
Mga 5, 10 o mga 20, mga ganyan. Marami Marami to, rin lakay, ba? pero ano to, antayan to, lakay, talagang madaling araw pa lang, Tsagaan. nagda-down ang website sa dami ng nagbubook. Pero ako, lakay, wala pa ako naranasan Oo nga. makapag-book ng piso fare ito sa Gupat. Hindi mo kailangan. Oo. Kaya mong magbayad, face value. Ang hirap mag-abang yan. Tama ka dyan, lakay. Agawan, talagang. Pero yung mga flights ito, lakay, kadalasan mga 6 months before mo mabook. Bale, next year pa ito, lakay, magagamit. Okay, maraming salamat, Christian. Back to you, lakay, and Thea. Babalikan po natin alam pang detalye ng ating mga balita sa showbiz. Si actress Ivana Alawi. Masaya na raw sa kanyang love life. Wow, buti pa siya. Sana all daw, lakar. Ayan, sila pa rin ba ni Congressman? Ha? Sino? Si Congressman, hindi na ba? Baka hindi yan. Hindi na kay Congressman. Oo. I-confirm natin kay Aliyah yan lang mamaya. Sino ba ang love life niya? Labi-dabi ngayon ni Ivana, ha? Baka iba na. Iba na. Palagay ko nga, ha? Ang detalye po ng mga balita niyan sa ating pagbabalik. Teka muna, ha? Batiin ko muna ng happy anniversary ang aking ninong sa Sandigan 82. O yung ninong Mr. General Mel Mabilin at Mr. Pilipinas Pinay Mabilin. Happy wedding anniversary. Wow. Sweet naman nila. Saan ba sila mag-honeymoon ngayon? At happy wedding anniversary din. 38th wedding anniversary kay Albert and Helen Grace Cabuyadaw. Ayan, andyan sila sa Singapore ngayon. Ha? Ayan. Meron silang dinner date dun sa Singapore Flyer. Wow! Bongga! Nasubukan mo na yon? Hindi po lakay. Habang umiikot yung tubibo nila doon. Hindi po. May sineserve doon na dinner doon, ha? Oo. Ilang ikot yata, ubus mo na dapat yung pagkain mo. Kasi Ayan, ibabas na. Bababa ka na. Ayan, Ay, bababa na. Akala ko may iba pang isa-serve na food. Dalawang ikot, 2 rounds. Happy birthday, Kuyang Ayong Lorenzo o yung mga brethren sa NCRF, ha? At mabuhay Shriners, baka hindi nyo alam, ha? Abay, Kuyang Worshipful Master Edwin Daes, Junior Warden Neil Alcaraz, ha? At mga brethren natin sa TM Kalo, baka hindi nyo alam, ha? Birthday ni Kuyang Ayong Lorenzo. Abay, marami ito, ha? Abay, ano bang, ano niya, ha? Handa, ayan, crocodile sisig. Ayan. Maalagang baya ito ha. Ayan, ginagawang bag pinapadala sa Hermes. Ayan. Abo, bongga. Happy birthday Mr. Simon D. Albert Cabuyadaw, Kuyang Mayor Brad Romy Garcia at Attorney Brad Muslemen Makarambong at kay Brad Bukal Renato Collado ng Sambales. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 10 minuto bago mag-5. Oye, standby sa traffic report mula sa MMDA. Oy, mga brethren sa NCRF, ha? Huwag kayong mawala sa Christmas party mamaya, ha? Anong paraffol? Abay, grabing magparaffol si DDGM. Deputy District Grandmaster Pat sa Arbas ng NCRF. Abay, ilang motorsiklo ko yung ipaparaffle mo ngayon, ha? May motorsiklo na, may mga naglalakihang TV, ha? May sasakyan? Bukod sa motor lakay? Yung TV na hindi magkasya sa sa kotse, ha? Aba! Kailangan meron kang van o kaya pick-up. Ay, ang laki! Ay, talagang ganyan na walang-wala ang ha? Kapos na kapos! Kuyang Pat sa Arbas, ha? Aba. Ayan, oo. Galante yan, talo si Santa Claus. Pwede Ayan. mo mag-gate crash? Aba, pwede. Nasa ating tsaka grabing traffic ngayon, ha? Oh. Alamin nga natin sa MMDA kung saan ba pwedeng lumusot kung dadaan ka ng EDSA. Ayan, may mga alternative route ba? Traffic din. Nasa ating linya si MMDA, si Emma Loriso. Siya ba ang muse ngayon ng si Pialago ang muse. Ayan. Ganun ba? Sino si Emma Loristo? Princess. Ayan. Diva. Ayan, traffic princess o traffic diva.
Emma Loristo, kumusta ang traffic? Saan ba ang masikip at maluwag ngayon? Saan ang mga bumper to bumper? Miss Emma Loristo, magandang hapon at Merry Christmas. Miss Emma. Yes po, magandang hapon po, Sir Deo and Thea. Yes good po. afternoon. Good afternoon po sa inyo. Ganun din po sa ating mga taga-subaybay po ng ating programa. Saan ba mga matraffic ngayon, darling? Ngayon po, ang kalagayan ng traffic po natin dito sa part po ng EDSA sa mga pa-southbound direction, galing dyan sa may bandang Balintawak, makararanas po ng moderate to heavy traffic, patungo po kayo ng Muñoz hanggang makalapit po kayo ng Bansalangin U-turn slot. Yung mga patungo naman po ng Cubao area, mararanasan po yung build-up traffic mula dito sa may paglampas po ng Quezon Avenue at diretso ho yan hanggang makarating po kayo ng Ortigas Pasig, doon sa mga papunta po ng Meralco at pagawi po ng C5 area. Sa mga papunta po ng Makati, may mararanasan pong traffic build-up mula dito sa may Reliance Mandaluyong, all the way po yan hanggang makarating po kayo ng Magallanes area. Lalo na po yung magte-take po ng Magallanes Interchange papunta po ng South Luzon Expressway. At yung mga patungo po naman ng Pasay mula sa may bandang Cabrera, katamtaman hanggang mabagal po yung usad niyan hanggang dito sa may area po ng Taft Avenue, Pasay. Yung kabilang direction po ng EDSA, northbound lane, moderately moving magmula dyan sa may Rojas Boulevard hanggang makarating po kayo ng Taft Avenue. Pero mabagal ho yung nagiging usad mula dito sa may bandang Malibay, patungo po kayo ng Makati hanggang makasapit po kayo ng Kalayaan Avenue, yung papasok po dito going to a BGC area. Yung patungo naman po ng Mega Mall mula sa may bandang Guadalupe, mararanasan yung mabagal na usad. At halos dugtong po yan kung kayo patungo po ng Aurora, Cubao. Sa mga paggawi po ng Trinoma at SM North EDSA, mararanasan po yung mabagal na usad mula dito sa may tapat po ng Centris o yung Quezon Avenue. At yung mga paggawi po ng Balintawak, moderately moving lamang dyan banda sa may Oliveros hanggang makababa po kayo ng Balintawak Cloverleaf. At Sir Deo and Ma'am Thea, paalala po sa mga motorista po natin na yung ating pong number coding scheme ngayong hapon, alas 5 po ulit magbabalik yan hanggang alas 8 po ng gabi. At bukas po, holiday po, so suspended naman po yung ating number coding scheme. Yun. Pati sa Makati po at Las Piñas? Nag-announce na rin po sila, Ma'am Thea, so suspended din po sa part po ng Makati and Las Piñas. Ang C5, Miss Emma, matraffic ba? Ganon din halos, Sir Deo, yung sitwasyon. So, kung kayo manggagaling po ng Aurora Katipunan, mabagal ho yung nagiging flow ng traffic. Papunta po kayo ng Eastwood Libis, going to Ortigas, hanggang dito sa may bandang Julia Vargas, Pasig. Yung nararanasang mabagal ng usad na traffic. Pagsapit dyan sa may bandang Bagong Ilog, moderately moving hanggang makatawid po kayo ng Kalayaan. At makapal din po o yung dagsa ng mga sakyan na papunta dito sa may part ng market hanggang makarating po kayo ng McKinley. Ang Skyway? Ang Skyway, Sir Deo, hindi na po natin monitor yung part mo. Ganun ba? Bakit? Yes po. Isama nyo na rin. Maglalagay po tayo na enforcer sa iba. Okay, maraming salamat, Miss Emma. So, dapat magbaon na mahabang pasensya, ha? Tsaka rinola. Oo nga pala. At bago bumiyahe, juminggel muna, ha? Oo, lakay. Tama po, yes po. Oo nga pala, ba't nawala lang si Chairman na Bayani Fernando, nawala na yung mga urinals sa EDSA? Hindi na po na-maintain yung mga urinals po natin. At binabati ko po pala yung mga kasamaan po natin na nagse-celebrate po ngayon ng Christmas party na MMD dyan sa Boulevard. Maganda ba ang mga paraffol ni Chairman Chairman Artes? Don Artes? Oo. Hindi ko pa po alam, Sir Deo, kasi nandito po kami sa Makati. Naka-duty po kami. Doon na lang po sila na yung mga kasama nauna na sila natin. Hindi ba lahing Ilocano si Chairman? Hindi naman po siguro. At mukhang enjoy naman po yung mga kasama po natin. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Emma. Thank you. Maraming salamat po. Mahabigan ang muse o diva ng MMDA, Emma Loristo. Talagang Christmas time na talaga, ha?
Ayan, nakaliwat kanan ang mga Christmas party, ha? At traffic. Oo, ayan. At tuloy-tuloy din ang solicitation. Nakailan ka na, Lakay? Ayan, para masaya, okay Oo lang. naman, Ayan, nakakarami na ba? Talagang panatan na yan pagka-Christmas. More blessings, more fun. Basta masaya, ayan. Balitang, tika mo na, may report ka ba? Ito nga, Lakay, guilty ang isang Sino? Pilipino na kinasuhan matapos masangkot sa pagsasagawa ng marriage and immigration fraud sa United States of America. Ayon sa US Department of Justice, napatunayan na namemeke ng mga dokumento si Engelbert Ulan, 42 anyos. Ulan, Lakay, para sa mga kliyente nitong gustong magkaroon ng green card. Nagtatrabaho si Ulan sa isang ahensya na nag-aayos ng peking kasal kung saan kunwari ay ikakasal ang kliyente nitong foreign national sa isang US citizen. Tinutulungan din ni Ulan. Fix marriage, ganyan? Hindi, fake lang talaga. Fake marriage talaga Lakay. Tinutulungan din ni Ulan ang mga kliyente nito sa pagsagot ng mga katanungan para sa interview ng immigration authorities. Aabot sa $30,000 o nasa 1.5 million pesos ang singil nila sa kanilang mga kliyente. Nakatakda namang sintensyahan si Ulan sa darating na Marso 2024 ayon sa US Department of Justice. Naku po, mahirap yan, Lakay. So, ilang years na kulong? Wala pang sinabi. Hatulan pa lang siya sa March 2024. Tinatawag ni Aling Felicidad. Bakit daw masaya ang love life ngayon ni Ivana Alawi? Bakit dati ba hindi? Oo nga. Bakit? May Ivana ba? Si Ivana? Nung sila ba ni Kong ay hindi masaya? Wala nga sa akin na kasi ng Kong. Congressman. Ivana Alawi masaya na sa kanyang love life. Sana all. Aliyah Ikatlo de Fort. Lakayat ni Thea, sana all nga. May pa-revelation nga ang vlogger actress na si Ivana Alawi sa kanyang love life. Inamin mismo ni Ivana na masaya na siya ngayon at may nagpapatibok na ng kanyang puso. Sinabi ito ni Ivana sa kanyang huling YouTube video kasama ang actress na si Bea Alonzo sa isang question and answer habang nagmumukbang ng king crab. Sa likod ng camera, nagbato ng tanong ang kapatid ni Ivana na si Mona Alawi at tinanong ito ang dalawa kung kumusta na ang kanilang love life. Natawa lang si Ivana sa tanong at sinabing she's seeing someone na raw. Hindi naman ito isiniwalat kung sino ang nagpapasaya sa kanya. Ang mga netizens ay nagtaka rin kung sino ang tutukoy ni Ivana, pero tulad nga ng sabi ng iba ay tapos na ang pila kay Ivana. Narito ang bahagi ng pag-amin ni Ivana sa kanyang vlog. Kumusta love life? Ay, siya kung bongga yung kanya. Ako alam na lahat ng tao, ano yung love life mo? Kamusta ang love life mo? Pink nga, di ba? Pink. Pinkish siya. Ako, hindi, Papunta pa lang po doon. Papunta na lang po. On the way. Hindi, pero I'm seeing someone. So, yun. I'm happy. My heart is happy. Ito na nga. Mamaya. Mamaya, kailangan malaman ko na yan. Oh. Her heart is Para sa happy. Break Time Showbiz. Teka, Ito si Aliyah. wala na ba sila ni Kong? Walang binanggit si Ivana Alawi Lakay. Pero ang sinabi niya lang ito nga, she's seeing someone na raw at ang kanyang puso ay very happy na. Talaga. Love, 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 love is in the air, Ayan, Lakay. Kasi Pasko na. congratulations. Ayan, Yan nga, congratulations at kay Miss Ivana at sana all. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Feliz Navidad. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. At yan na mahabi ng kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ayan, ingat-ingat. Konting pasensya sa traffic. Ayan, huwag magsiksikan. Huwag magsabitan. Huwag magmamadali, makakauwi rin. Darating din kayo sa pupuntahan po ninyo, ha? Susunod na, mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Karen Oyong. Bye-bye, stay safe, Merry Christmas!